So what's up mga kumagayang, back ang inyong online judge, lang iba kundi Judge Jinan. Okay guys, huling battle na ng bracket B ang re-reviewin natin. At alam nyo na kung anong battle to. Sinyo Tipsy D versus Price Tag Chris Delano. So tapos na natin yung first round ng tournament, yung 8 battles ng first round ng tournament. Nasa channel na natin yan. Tapos na rin natin yung first 3 battles ng round 2 ng tournament. At ito naman, ito na yung last, ito na yung ika-4 na battle sa round 2 ng tournament. At ito na nga yung Sinyo Tipsy D at Price Tag Chris Delano. So ayun, may nag-request nito last time, pero sabi ko wait na lang kasi nasa tournament naman na tayo. So ayun, sa mga nagre-request ng Sinyo Tipsy D at Price Tag Chris Delano, alam ko marami kayo. Ito na yung pinakihintay nyo, no? Tipsy nyo, Price at Chris. Huwag natin patagalin, umpisahan na natin to. Wala nang insights, pero alam ko isang malaking style clash to, no? So let's go, umpisahan na natin to mga kumag. Exciting to. Yo, tournament, 3 minutes. Sino dito yung nakapanood ng battle nila kina Pistolero? Puta, tawa sa intro. Kasi sabi ni Delano, yung mga kutis nyo, mas marumi pa sa dirt! Puta, mas marumi pa sa dirt? Ano yun? Parang mas mundo pa sa earth. Yes. Ano yun? Parang mas mundo pa sa earth. Ayun, syempre na-review natin yon, napanood natin yon. Yun yung intro ni Chris kila Prince Rhyme at Pistolero. Mas berto pa kay Bert? So anong gagawin nyo sa amin? Mas masakit pa sa hurt? Tangina, mas weirdo ka pa sa nerd? Tangina mo, Chris Delano, mas malabo pa yun sa blurred. Pero ito, trivia. Alam mo ba na pag binaray ka sa ulo at balikat head and shoulder? Ha? Ayun naman, linya naman yun ni Price Tag kay Abra na naglaban sila. Parang ang sabi ang bara ata ni Price doon is mabaraling kita sa ulo. Basta yun reference ni Price Tag doon is yung commercial ni Abra na Rejoice ata yun Hindi ko alam kung anong patalastas yun, anong commercial ng shampoo yung pinromote ni Abra. Basta yun may yung reference niya is mga shampoo, tas ayun yung bara ni Price Tag about sa mga shampoo. Ayun na-review na natin yun. Pwede nyo i-check sa channel natin. Ulit balikat, head and shoulder. So pag binasag mo yung tito ko, Uncle Breaker. Kings, kulang na lang sabihin nyo kayo'y mas doblado pa sa dual. Bagay nga kayong maging PK kasi parehong kupal. Sa kanila pa talaga nang galing na marami ng bobo na fans. Kaya daw iaangat nila yung liga bago pa namin palubugin. Akala ko ba Chris Delano ka na bakit hallucinate ka pa rin? Kasi kung tutuusin ikaw ang goy. Chris Delano ka na, ba't nag-hallucinate ka pa rin? So sa pagkakaalam ko, eto, nalaman ko lang to sa mga viewers natin sa comment section kasi nung na-review ko ng unang-una or nung first time si Chris Delano, may ganong punchline yung hallucinate. So based dun sa comment section na dun sa content ko na yon is dati daw ang rap name daw ni Chris Delano is hallucinate, no? So ayun, ginawang angle or reference ni Tipsy yun against Chris Delano. Ayun, medyo naintindihan na natin yan kasi dati hindi So thank you sa nag-inform sa akin sa comment section. Thank you. Galit ka sa sikat pero gusto hallucinate ka pa rin. Kasi kung tutuusin ikaw ang goy. Galit ka sa sikat pero gusto mong maging basihan ng lahat ng iyong sinasabi. Ayaw mo pala sa million views Bakit nagmamakaawa ka sa pagtingin ng marami? Bigat nun. Tapos pagdating sa suporta, dinabaling konti. Basta tunay. Ganyan ang motto nila sa buhay. Well, fuck you in advance. Kung sa bagay, ganun din sasabihin ko Lalo na kung wala akong fans. Napaka
napakayayabang sa social media, pero ang totoo, yun ang panlilimos ng simpatsya ng mga gago. Tinatago ng sa dilim yung pagsipsip sa mga tao. Ang labo, vampira yung galawan. Kaya pala galit na galit tong mga to sa tuwing pinasisikatan. Sobrang daming kadramahan itong si Price Tag, laging last battle. Sobrang alaga sa record kaya hindi mapanatag. Pag binigyan ng battle, nanginginig. Kasi takot na mabasag. Doon pa lang halata nang wala kang panatag. Galing nun, double meaning yun, no? So hindi ko lang nabilang yung mga nagustuhan kong linya, pero I think ito yung pangatlo na linya na nagustuhan ko, no? So maganda yun, no? Pag binigyan ng battle, nanginginig kasi takot mabasag. Double meaning yun, no? Na bote, battle, tas battle na laban, tapos takot mabasag. Syempre yung bote na baka mabasag, ganun. Tapos yung record na kasi undefeated si Price Tag, alam ko 6-0 si Price Tag, so takot mabasag yung record. So yan, ang ganda ng laro ni Tipsy doon sa battle, last battle, binigyan ng battle. Yun, ayos yun. Last battle, sobrang alaga sa record kaya hindi mapanatag. Pag binigyan ng battle, nanginginig. Kasi takot na mabasag. Doon pa lang halata nang wala kang panama sa Tipsy. Di tayo pareho, kaya ka nga panay naka last battle kasi di mo kayang sumabay sa lasenggo. Basag. Basag. Tapos ang labas pa, kami pa yung homeboy. Tangina, hindi kami magpapa-under. Kasi sa kahit anong palabas ni Joker, laging bata niya lang tong mga gangster. Pero sir, Alam mo bang may dalawang uri ng tanga? bilib nga kami sa'yo eh. Napagsama mo sila. Tangina. Alam mo yun, yung joke yun eh, diba? Joke yun, pero basag eh. Alam mo yun, basag yung Price Tag Chris doon sa joke na yun, sa jokes na yun. Tangina, may laman eh. Oy, gago, joke lang. Wala nang mas tatanga pa sa'yo, Chris. Si Price na lang. Yun lang. Tigas yan. Napapalibutan ng maraming lalaki kasi miyembro ng gang, sanay humawak ng mahaba at makipagpalitan ng bang. Teka. Gang bang? Di sa kasalunukan. Kasi tuwing bumubukay ang bibig mo, maraming putukan. Grabe. Yan. Ano ba to? Nakikipagpalitan ng putok sa kalaban ang baho ng trip mo. Siya ang malaking burat ng shots fired. Hore! Kinengkoy lang nila oh. Grabe oh. Puta, bigat! So anong tawag sa hairstyle mo? German cut? At yung point ni Chris, pag-usapan naman natin yung nakaraan. Tangina, hindi naman kita kababayan, bakit mo sinuko ang bataan? Chris naman! Bakit si Tito di mo pinalagan? Tangina to, minalas ka na, di man lang nagreklamo. Kung sa bagay, si Tito nga pala yon, kaya walang kaso. Hoy, Okay, so si Tito nga pala yon, kaya walang kaso. So parang double meaning yun, no? Parang double meaning yun na Tito. Tito kasi relative, tas Tito na si Tito Soto, no? Yun yung at sa pagkakaintindi ko ay yun yung ano, yun yung double meaning na nakapaloob dun sa linya ni Sinyo, no? So ayun, huwag na natin i-elaborate yun. Basta yun yung ano, yun yung feeling ko yun yung laman ng linya na yun. Tito na relative tsaka Tito Soto. Di mo pinalagan. tangina to, minalas ka na, di man lang nagreklamo. Kung sa bagay, si Tito nga pala yon, kaya walang kaso. Hoy, sumobra daw sa time limit huling kalaban nyo, kaya daw natodas. Tangina, edi kayo ang time bomb ngayon. Sabog kayo sa amin sa tamang oras. Kaya kung time limit lang ang pag-asa nyo, di kayo magkakaroon ng chance. Mukha lang naman kaming sobra sa oras kasi masyado kaming advance. At kanina pa tumatakbo ang oras. Pero dapat mas unahan nyo pa. Kasi kung talagang magaling kayo sa oras, dapat alam nyong oras nyo na! So ayun, fully pack yung round 1 ng Tipsinyo ng STD. Ang ganda nung execution. Umpisa pa lang high level na yung pinakita nilang energy doon. Ang galing. Nag-start sila sa jokes na
mas marumi pa sa dirt, ayun. Tapos yun, tuloy-tuloy yung naging punchline, tuloy-tuloy yung mga jokes, tuloy-tuloy yung mga bara. So yun, lagi nating ini-scorean yung mga ganun, no? Pero yung pagkakaroon ng balanse ng mga bara ni Tipsy D, yung mga jokes ni Sinyo, nagko-complement talaga kung paano nila isisingit yung jokes dito sa bara na to, kung paano nila isisingit yung bara sa joke na to. So ganun complement. Hindi ko na nabilang yung mga nagustuhan ko linya, pero I think merong mga 4 to 5 na lines or 4 to 5 na punches or haymakers yung nagustuhan ko doon na pinaka-solid. Iba kasi yung jokes ng iba talaga mag-jokes si Sinyo. Hindi yung jokes lang na patawa. Hindi na yung mga jokes kasi ni Sinyo may laman, may patama na parang mapapa-comment kayo, gago to Hindi yung joke parang ganun parang ganun yung dating ng jokes ni Sinyo para sa akin tulad nung yung jokes na may dalawang uri ng tanga, bilib nga kami sa'yo at napagsama mo sila, 'di ba? So joke lang yun, pero may laman na gago to 'di ba? Parang ganun. So overall, napakatindi, napakaganda ng execution. Napakabalanse. Sabi ko nga sa ganitong tournament hindi ko ine-elaborate yung mga purong jokes, no, yung parang half off round puro jokes, pero yung Tipsy nyo kasi hindi naman siya tuloy-tuloy na jokes, hindi naman siya tuloy-tuloy na bara, hindi ganun may transition sila na bara muna ay jokes muna, tapos transition bara, transition ulit jokes, tapos basta pantay-pantay. So ang ganda ng pagkakabalanse. Hindi ko na maiisa-isa yung mga line na nagustuhan ko, na natripan ko dun sa round 1 ng Tipsy nyo, pero sobrang solid nun, sobrang balanse nun, sobrang direkta yon sa price tag Chris. Yung bakit di naman kita kababayan, bakit mo sinuko yung bataan, bakit di mo pinalagan si Tito nga pala yun, kaya walang kaso. Ang daming linya, ang daming lines, ang daming haymakers, daming punchline na pumasok sa PK. Okay, so let's see kung ba mababaliktad yon ng PK STD. Let's go. Sa wakas! Simula na palabas! Sinyo Tipsy D? Putang lakas! Kaso yun nga lang, mga putang ina nyo, matutulad kay batas! Ano ba kasi akala nyo, ha? Swerte ka pala kami dito? Gago, may tip ka lang sa pangalan, pero hindi na ako madadaan sa piso! Inaakala nyo magkakampiyon, alam nyo nasa peligro! Di lahat ng bagay kayo kaya daanin sa biro! Kaya pag-usapan natin yan, Tips! Magaling ka magnakaw ng line, Tips! Mangunguha ng linya tapos babalik ka rin. No wonder na ako kanyang speed. Bulalo ka raw kasi utak mo sabaw. Wow! Tangina ka, magnanakaw ka na lang, hindi mo pa iniba. Nakakatawag ako yung underdog dito, pero ako tong ninanakawan mo ng linya. Oo, Tipsy, iba. Parang yung bulalo ka raw, something ganon. Parang sa laban ata ni Chris Delano tsaka Batang Rebelde yon. Na-review na natin yun parang narinig ko yun doon, pero kung mali ako, paki-correct na lang ako sa comment section. Feeling ko doon yun, feeling ko lang. Not sure, pero you can correct me if I'm wrong sa comment section. Yung sulat kala ko talagang pinagpuyatan. Sa bagay, wala tayong makikitang Tipsy ngayon sa battle kung walang bar sa pinagkuhanan. Yung linya mo makipag-fist bump kay Wolverine, nakuha mo kay Carter Dims ng King of the Dot. Yung sunugin, hadukin, rayukin, ninakaw mo kay Mike P ng URL Smack. Kaya wag mo nang pilitin, bro, na dapat ikaw ang iniidolo kasi ultimong kanta sa intro video mo, hindi sa'yo. Huwag mo i-deny. Gago, mas crooked ka pa kay Crooked Eye. Walang disente sa'yo kahit magsuot ka pa ng suit and tie. Sa pangangagat mo ng linya, you just proved it right. Bagay na bagay sa'yo yung movie na The Thief kasi this pussy bites. Bagay na bagay sa yung movie na The Teeth kasi this pussy bite, no? So movie yun nga, sabi nga ni Chris, movie. Medyo rated SPG yun. Napanood ko na kasi yun. Yung ari ng above is merong ngipin, no? So panoorin niyo yun kung hindi niyo pa napapanood. Yung ari ng above doon is may ngipin na kapag nakikipagtalik siya,
na puputol yung edits ng ano, ganun. Basta ganun, panoorin niyo yun kung hindi niyo napapanood. Basta hindi naman siya ganun ka ano, hindi naman pinapakita yung mismong ganun, pero ano lang, thrilling lang kasi nagiganti siya doon. Basta may pinaghigantihan siya kasi may nagalit siya doon sa siguro sa step brother niya ata yun. So galit siya doon. So ayun, nakipag talik siya doon. Dulo na to, ending na to. Nakipagtalik siya tapos ayun, pinutol niya yung edits ng step brother niya. yun. Basta panoorin niyo kung hindi niyo pa napapanood. Nabagay sa'yo yung movie na The Thief kasi this pussy bites. And true shit, guys. Alam niyo ba magaling din magnakaw ng style si Sinyo and it's not nice. Alam mo paano mag-perform to? Paano? Clap your hands, everybody. Everybody just clap your hands. Say ho. Tangina mo, seryoso ka? Dati Sinyo, kada battle mo, sinasapian ka lang ng spiritu. Ngayon, kada gig mo, feel na feel mo na ikaw si Kuya Drew. Fuck you! Tangina, hindi nyo ba alam? Dati, kada battle mo, sinasapian ka lang ng iba't ibang spiritu. So, sa mga unang battle, kasi ni Sinyo, is nag-i-impersonate siya ng mga battle MC na papasukan niya yung spiritu ni Smaglas, tas gagayahin niya yun. Yun. Ganon bumattle si Sinyo dati. Yun lang, na panood ko lang. Sa mga clips lang yun, pero hindi ko pa napapanood yung buong battle. Feel na feel mo na ikaw si Kuya Drew? Fuck you! Tangina, hindi nyo ba alam? Madami nang naloko yan. Yung style ni Andrew E, ginawa ng negosyo niyan. Isipin nyo, walang kanta tapos nakapag-Dubai. Talagang nakakabobo lang. Gusto ba mag-around the world tapos paghawak na yung mic? Tangina, mag-yo-yo ka lang. Gets mo, yo-yo bobo ka? Okay. Around the world, tas yo-yo. Ngayon ko lang na gets, no? Yo-yo yung laruan. Tas 'di ba may trick sa yo-yo na around the world, 'di ba? So, ayun yung reference ni Chris Delano doon. Yo-yo ka lang. Gusto ba mag-around the world tapos paghawak na yung mic? Tangina, mag-yo-yo ka lang. Gets mo, yo-yo bobo ka? Malaki na kasi ulo na ito eh. Kinula sa utos. Modern day boy pick. Kapag mag-react kayo, lupos. Pero battle sa skill-wise, wala kang bilang makipagtuos. Parang pangalan mo, Sinyo. Sinisiro ka sa puntos. Kaya kung usapang bara lang, hindi ka dito qualified. Sadyang trending ka lang ngayon. At ang trending eventually mamamatay. Kaya huwag kayong gagawa ng alibay pag tinalo kayo ng magaling. At aanuin mo ang tipsy kung sa bar fight, tumpalagi ang laseng. Kaya ako nandito Okay. kayo para sa STD. Nagkamali kayo ng pinasok na pinto. Tangina, maraming madidisappoint ngayong gabi kasi hanggang height na lang tong si Tipsy at Sinyo. Dalawang gustong maging hari. Maging katulad ni Simba ang gusto. Pero yung crowd nyo, Magmumukhang Rafiki kasi mga unggoy lang magbubuhat sa inyo. Wait lang. wait lang. Ito yung mga nakaw ni Tipsy, oh. Gusto nyo ng proof? Tangina yan. Ito lahat ng mga ninakaw mong bara, gago ka. Tao niya. Ikaw naman, tangina mo, magpatawa ka na. Nonsense. Doon pa lang tapos na yung laban eh. Binuragan ni Sinyo yung buong round ng PK doon sa nonsense. Okay, pero okay, breakdown natin yung round 1 ng price tag na breakdown na natin yung Tipsy D, no? And para sa akin sobrang balance talaga ng Tipsy nyo sa round 1 na yon. Jokes, bars, nag-technical din naman, siyempre doon. Yung technicalities at mga bara, syempre forte yun ni Tipsy D, yung mga setup na ganun na madidiin yung suntok, so syempre kuha niya yun. Tas yung pagkakaroon ng mga jokes ni Sinyo, ayun, nagko-complement talaga yun nga yung sinabi ko sa inyo. So sobrang pulido, sobrang ganda ng execution ng transition sa lahat na mga bara, no? Then price tag Chris, and feeling ko yung ginawa ng price tag at Chris is malakas yun kumbaga kung ayun yung pinakita nila performance sa laban nila ni Pistol at Prince Rhyme, possible na overpowered ng PK yung Prince Rhyme at Pistolero, diba? Pero dahil Tipsy nyo yung nakalaban nila, and feeling ko yung round 1 ng PK is hindi yun enough para makuha nila at matalo nila yung round 1 ng Tipsy nyo, no? Maganda yung mga bara,
Yes, andun yung mga punchline, andun yung setup, tapos biglang punchline na solid. Ang gusto ko lang siguro sa pinakitang performance ng Price Tag Chris Delano, wala silang sinayang na linya. Kung ano yung atake ng Price Tag at Chris Delano dun sa laban nila ni Pistol at Prince Rhyme na atake, diretso yung mga on point Yun lang siguro yung nagustuhan ko din ulit sa performance ng Price Tag at Chris Delano dito sa round 1 ng tournament, yung pagkakaroon ng direkta na punto at direktang suntok sa kalaban, no? Diretso 'yon, pero sabi ko nga tipsy niyo yung kalaban. I think that is not enough to beat that round. Ang lakas ng tipsy niyo sa round 1, at para sa akin kailangan mo ng doble or triple na performance or ganitong performance para matalo or mapantayan pa yung pinakita ng Tipsinyo. Yung Tipsinyo kasi nagpakita sila ng iba't ibang elements ng battle rap lalo na tournament to, 'di ba? Kailangan siksik 'yon. Ang Price Tag Chris Delano, nag-focus sila sa technicalities at mga bars, no? And for me, sa technicalities at bars, feeling ko mas lamang pa rin yung technicalities at bars ng Tipsy doon 'di ba? Kung jokes naman, medyo syempre di naman natin nakita o masyadong narinig na nag-jokes yung Chris Delano at Price Tag. Sa setup, sa mga mabibigat na suntok, feeling ko lamang pa rin ang Tipsy nyo doon. Kaya I'll give it 10-8 sa overall performance. Maganda, magaling yung pinakita ng Price Tag at Chris Delano, pero sabi ko nga, kung hindi Tipsy nyo yung kalaban nila, possible sa kanila yon. Pero dahil Tipsy nyo yan, kailangan mo ng sobrang solid na linya para mapatawag yung Tipsy nyo, or baka sabi natin kailangan mag-stutter ng Tipsy nyo para makuha nila yung round na ganong kalakas, 'di ba? So ayun, marami namang mga linya na tumatak kay Price Tag, yung Around the World, Yo-Yo, Around the World, yung mga nakaw, yung angles, medyo rin ako sa angles kasi yung ginamit na angles ng Chris Delano about dun sa nakaw na linya, mga nakaw ni Tipsy D. Syempre na-expose na yan ng mga iba't ibang battle MC na nakalaban si Tipsy D. So ayun, overall maganda naman yung performance ng Price Tag Chris Delano, pero that was not enough to beat Tipsinyo's round 1. So 10-8 in favor of Tipsinyo. Tapos, yun, crowd. Sabi natin hindi tayo magbe-base sa crowd, pero tignan nyo yung crowd ng Tipsinyo sa crowd ng Price Tag Chris Delano, di ba? Tapos, pagkatapos ng round 1 ng Price Tag at Chris, di ba, ang tahimik nga. Biglang nagsabi lang si Tipsinyo si Sinyo ng nonsense, buhay na agad yung crowd. Ganon kalakas yung Sinyo sa crowd, di ba? Ang lupit mo naman, pre. Alam niya kasing magcha-champion kami, kaya inuna niya na yung confetti. Tapos magdanakaw daw kami. Puta, kayo nga yung mas mukhang manguumit. Tingnan nyo yung mga pormahan, parang biglang magjajakul sa jeep. Yo, wala akong ninakaw na linya. Paulit-ulit, masyado na kayong annoying. Sa dinami-dami ng rap battle sa mundo, malamang karamihan sa atin dito may nakapareho na ng meaning. Kaya yung hindi ko pagsagot kay Looney, wala akong pakay kung maraming hindi natuwa. Ang sa akin lang, ba't ko naman sasagutin yung kasalanan na hindi ko ginawa? Tangina. Tunaw. Ang lakas nun. Ulitin natin yun. Ang lakas nun. Mundo, malamang karamihan sa atin dito may nakapareho na ng meaning. Kaya yung hindi ko pagsagot kay Looney, wala akong pakay kung maraming hindi natuwa. Ang sa akin lang, ba't ko naman sasagutin yung kasalanan na hindi ko ginawa? Putang ina. Solid nun, pre. Tunaw talaga yung angulo ng PK about dun sa nakaw na linya sa rebat na yon ni Tipsy D. Tapos basag, tunaw. Yo! Dahil Chris
Christopher! The keyboard gangster. Puta, meron pang bumibilib dyan. O kung matapang ka man sa totoong buhay, sa battle, anong connect niyan? Kasi kung puro parinigan lang yung panitikan, ikaw ay weak writer. Mananatiling supot ang panira ni Dan kahit pa sa street fighter. Wait, my friends. Let me introduce the gangster. Jomar Espiritu, a.k.a. Price Tag. Angas, di ba? Ang rapper na mas madalas pang mag-wet lip sa camera kaysa may sabihing maganda. Kasi sabi niya kaya, class, Saan ka lang hiram ng bayag para harapin ako? sabi niya kay Abra, Paano ka nagkaroon ng sapat na bayag para labanan ako? guys, correct me if I'm wrong. If I'm wrong, correct me. Kasi sa pagkakaalam ko, pag mga gangster, ang hinahanap ay gulo. Ewan ko sa gagong to, bakit bayag yung gusto. Istado ka na, gago! It's over! Price, kasi wala ka namang worth it na linya. Ikaw nga tong may price sa pangalan, pero wala kang kwenta. Kaya lang naman namin gustong ibagsak tong price, baka sakaling bumenta! Ang ganda nung setup, shit. Sa setup, sa 4 lines na yun, may suntok eh. Yung sabi ni, syempre yung pinaka-punchline doon yung kaya gusto namin bagsak yung price, baka sakaling bumenta. Yun yung pinaka-punchline, pero sa setup, ang ganda eh. No? Yung overprice, wala kang kwenta. Ano pa yun? Basta ang ganda nung setup nila doon. It's over! Yeah, it's overpriced, tapos wala kang kwenta. Ano pa yun? Istado ka na, gago! It's over! Price, kasi wala ka namang worth it na linya. Wala ka namang worth it na linya, tapos Ikaw nga tong may price sa pangalan, pero wala kang kwenta. 'di ba? So, doon pa lang sa setup na yun, may suntok na. Kaya lang naman namin gustong ibagsak tong price, baka sakaling bumenta! Galing! Ang galing. Sa 4 na linya na yun, parang 3 doon sumuntok eh. No? Grabe. Alam mo, hirap sa'yo. Masyado ka lang ang mapapel, nakuha mo pang lumaban sa sunugan. Hindi porke walang record doon, di na kita kayang matunugan. Na ayaw mo lamang tayuan ang iyong inuupuan na pinaglumaan ko na trono. Paano nga naman aangat yung price kung laging nakapromo? Isa pa yun. Paano nga tataas yung price pag... Grabe yun. Ang lakas nun, men. Tapos si Chris Delano, may sapot sa magkabilang siko. Tangilan to, sa kagustuhang magka-bars, nagpatato ng pampreso. Ba't di mo agad sinabi? Marunong din ako magtato. Gagawin ko pa ng malugod, bro. Gusto mo lang pala ng bars, edi sa susunod dyan na ako magsusulat sa likod mo. Tanginan to, oy gago, may bars yan. Yun nga lang, choker. Nung sinabi mo siya si Dan ng Street Fighter, nagkamali ka ata dun, brother. Kasi mas bagay na maging Akuma to eh. Total panay blackout tuwing may battle! Kasi nga, panay choke ang Akuma, panay blackout sa battle. So, kung kilala nyo si Akuma or kung naglalaro kayo ng arcade before, si Akuma is yung pinaka-super niya is blackout, no? Magbablock yung screen tapos pang, patay ka na. Yon, ganun yon. Tuwing may battle! Kasi nga, panay choke ang Delano, dalas pamamreno, kesa sa traffic pahinto-hinto. Sa memorya mo medyo wala ng remedyo, ganyan daw pagdating sinto-sinto. Kaya ano ang epekto, hindi na sikreto ang pag-uwi mo ng bigong-bigo. Paano ka tatama ng diretso kung ang Chris ay dinisenyo ng liko-liko? So, in-explain ko na yun sa inyo nung laban ng Price Tag Chris saka Pistolero Prince Rhyme, no? Sabi ni Pistol doon, no? Bumunot ka na ng Chris, no? Tapos yun, in-explain ko sa inyo kung ano yung Chris, yun nga, yung para siyang espada pero hindi siya diretso, paliko-liko yun, no? So yun, ginamit na reference yun ng Native CD. Kaya ano ang epekto, hindi na sikreto ang pag-uwi mo ng bigong-bigo. Paano ka tatama ng diretso kung ang Chris ay dinisenyo ng liko-liko? Mga pano! Wala nang wordplay! Rekta na agad! Ayoko sa inyo! Putang napaka-sensitive
Kung galit ka sa mundo, tangina mo, tumira ka sa Mars. At least pag nandun ka na, tangina ka, ikaw lang may bars. Teka. Baka mamaya magaya ng suntukan. Para yung battle maabot. Akala ko ba si KD ka? Bakit hindi ka sport? Tangina, sobrang lakas niya daw tumira. Kaya yung... KD. So, syempre, KD tas sports. Alam naman natin kung sino yung KD sa sports, diba? So, Kevin Durant. Ba si KD ka? Bakit hindi ka sport? Tangina, sobrang lakas niya daw tumira. Kaya yung masa hindi na siya ma-afford. Malakas nga naman yung tirang balibag kaya ang dalas mo makaboard. Kasi itong si KD, dinibdib mo naman ata masyado. Hindi yung Kevin Durant, gago. Kim Domingo. Sira ulo talaga to. Kasi si KD tas dinibdib mo naman masyado. Kim Domingo, gago. Kim Domingo? Si Price na walang kwenta, paano naman? Batuhin na lang natin ng bola, mukhang libre naman. Gago, millionaire kanta niyan. Nak naman! Sige, kayo na may kanta. Doon nyo na kami nagdaig. Pero ang tanong, ilan yung gustong makinig? Pinagyayabang mo ba? Tangina, ang tanong ko bakit? Gaano kahirap gumawa ng kantang pangit? Shit! Kasi pagdating sa battle, walang magagawa yung kanta mo. Para mo na rin sinabi na hanggang intro lang kayo! Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu, ang rap game ay kanino? Ulol! Medyo alanganin! Ako lang daw ang rapper na hindi kumakanta porque hindi nyo ako mapaamin! Ba't dyan kayo nalalangin? Malayo sila. Ganda nun, double meaning yun. Ako lang yung battle na, walang kanta kasi hindi nyo mapaamin, no? Kanta na song, tas kanta na, yung kanta na word kasi minsan sinasabi yun sa pag-amin eh, diba? Kinanta ka, parang nilaglag ka, parang ganun. Ayun. Hindi nyo ako mapaamin! Ba't dyan kayo nalalangin? Malayo sila sa Ama namin. Madali silang itumba. Parang palpak na e-cigarette. Yung Diyos nyo walang ibubuga. O ano? Talaga bang si Kristo? Gago, hindi ikaw ang hari ng sangkatauhan. Hindi ka magkakaroon ng corona hanggat nandito ang mga tinik mo sa lalamunan. Okay, yung huling linya ni Nisinyo na palpak na e-cigarette, wala tong ibubuga. In juice nyo, walang ibubuga. So, yun, double meaning din yun, no? Yung, kasi nag-reference si Sinyo ng si Tipsy din ng amin, eh. So, Diyos, tas juice, palpak na e-cigarette, yung vape yun, walang ibubuga. So, ayun. Yun yung naging, yun yung reference niya. So, yun. Balance na naman, another balance performance para kay STD, para sa STD. Feeling ko mas malakas pa nga tong round 2 nila kumpara dun sa round 1 eh. Diba? Ganun ka solid yun. Ganun ka yung tipong malakas na yung round 1, solid na yung round 1, pero dahil sa sobrang lakas ng round 2, mas nahigitan pa nila yon. Kumbaga 10 points yung nilagay ko dun sa yung in-score ko sa round 1 nila, pero yung performance nila dito sa round 2 parang around 15 to 20 points yung nun, yung worth nun. Ang daming punchline. Direkta na naman yung ang dami, hindi ko na naman nabilang yung mga punchline tsaka mga haymaker doon, pero isa lang doon yung masasabi ko doon. Sobrang balance from jokes to bars, bars to jokes, technicalities. Yun, ang galing, sobrang balance. At yung mga jokes nila, hindi lang basta-basta jokes yun, may laman eh. May laman yun, hindi yun agad-agad na parang nakukuha nila yung crowd ng natural sa mga jokes, hindi yung pilit, no? Yun yung magkaiba kasi yung mga yun yung pinagkaiba sa akin ng mga jokes na nakukuha yung crowd sa pilit na reaction sa mga natural na reaction. So ayan, ang ganda ng performance ng STD at para sa akin sobrang solid nun, sobrang balance talaga. Kung hahanapan ko ng butas yung round 1 and 2 nila, may hirapan ako kasi sobrang solid sobrang solid ng pagkaka-execute, pagkakagawa ng 2 rounds, no? Walang butas yun para sa akin. Yung mga punchline ni Tipsy D, kala Price Tag at Chris, direkta yun. Yung mga jokes naman ni Sinyo kala Price Tag at Chris, may laman yun. So, dun sa mga setup din nila, minsan sa setup pa lang, 'di ba? May suntok na, kaya sobrang solid talaga.
Ang galing ng tipsy nyo dito. So, mabigat na assignment na naman para sa price tag at Chris sa round 2. Pero, props sa kanila, respeto sa kanila, pakinggan natin sila. Pips! Pips, hindi usap nga tayo. Pips, usap nga tayo. Bakit pa nagra-rap ka parang palaging maga yung mukha? Kaya ko siya mag-rap, oh. Kahit na natin yung ngiti ko, kaya kong sumura. Ba't ganun? I mean, hindi ko naman sa ine-exage. Pero ang cute ng pisngi mo no? Parang puwet ni Nicki Minaj. Siguro pag naglilinis ka pa ng mukha, gamit mo baby wipes. Pag pumayat ang pisngi mo, sigurado magkaka-cellulite. Ikaw, sino? Kamusta yung JJ life? Living the life I see. Putang ina ka, nauso na naman yung itsura mo, nauso tuloy yung piracy. Ang lakas mo pa mambastos ng babae. Anong feeling mo yung mukha ng asawa mo pang marketing? Gago! Baka nakakalimutan mo, ikaw lang yung Joker na may matabang Harley Quinn. Joker na bida-bida. Joker na bida-bida. Diba? Joker na bida-bida. Mga tanga lang naman ang down sa'yo. Kung ikaw lang din magiging mukha ng hip-hop, tangina pass ako. Joker na clown daw. Gago clown ka bro, pero wag niyong isiping McDo. Isipin niyo Twisted Metal na laro, dun lang magiging ahead tong clown na to. Paano ka naging Joker? Hindi ka villain, hindi ka psycho. Now I burn this clown, now you turn black para nagpapatawang psycho. Ito galing sa Dark Knight. Luluod sa akin yung payaso. Back! Heath Ledger, patay na yung Joker bago pa mapanood ng mga tao. Kaya, isa kang bobo na feeling matalino, kala mo kung sinong may something. Hindi mo kami kayang bulahin, hindi kami Morty na Spalding. Ang lakas mo pa maghamon ng pustahan, putang ina yung kaso mo, hindi mo pa nababayaran. Ang lakas mo umacting. Yung dating yoga position, naging sorry na lang, parang fighting style ni Dalsim. Kaya yung pagsama mo sa kanya. Ganda nun. Parang fighting style ni Dalsim. Si Dalsim is yung sa Street Fighter na bumubuga ng apoy, humahaba yung kamay. So ganun yung fighting style niya, naka-amin position. So yun. Yoga position naging sorry na lang, parang fighting style ni Dalsim. Kaya yung pagsama mo sa kanya, isang malaking katangahan. Tangina, ano kanya, side chick? Nagmukha ka sidekick, ang sarap mong tadyakan. Bitch ka ng taga Pampanga. Tangina, bitch ka ng taga Pampanga para kang pokpok na bayaran. Tangina sa tandem nyo, nilugar mo lang sarili mo, bitch! Oo, bataan! Kaya kung bara sa bara lang di kayo nakakatuwa, Tom and Jerry ang galawan, nagsama yung pusi at daga. Mabenta kayo sa tao kasi suki ang tanga. Pero para sa akin wala kang dating. Para nag-knock-knock joke sa pulubing gala. Yung sinasabi mo sa akin na luto yung laban namin sobrang weak tol. Paano mangyayari yan? Hindi pwedeng umubra yung Prince sa King. At akin yung gun bars kaya gamay ko yung pistol. No fuck gun bars. Gamer ka. Ito RPG sa taas ng ere mo doon ka babagsak. Career fall. Ngayon yung mga linya kong clips. Nag-switch ng rackets. Galawang Chris Paul. Anima. Magpapakabandwagon ako ngayong gabi. You can't blame me. Pareha shooter, Splash Brothers ng Liga. Step in Clay 3. Yung pangalan mo, Kevin yung pangalan. Nasa inyo yung love, but you can hate me. Pero ngayong gabi kami magkakampiyon ngayong taon. Nasa akin yung original na KD. Kasi pain game sick, masakit pa to sa bros. Kevin Love. Ang dami niyang reference dun sa mga NBA, no? Clay, Splash Brother, Clay 3. Tapos Kevin Andrade, tapos nasa akin yung Love, something ganun. Basta Kevin Love, tapos KD, Kevin Durant, okay. So ayun, dami niya reference doon about sa NBA. Nasa akin yung original Brothers ng Liga, Step in Clay. Bago na ako ngayong gabi, you can't blame me. Pareha shooter, Splash Brothers ng Liga, Step in Clay 3. Yung pangalan mo, Kevin yung pangalan. Nasa inyo yung love, but you can hate me. Yun. Pero ngayong gabi kami nasa inyo ang love, but you can't hate me. Yun pala yun. Kakampiyon ngayong taon, nasa akin yung original na KD. Kasi pain game sick, masakit pa to sa bros and scars. Simulan nyo na mag-wish when we start shooting stars. Gumawa ka pa ng issue na may kaso para mag-trending. Tangina nagpapaka-hard. Sana natuluyan ka na lang makulong. Doon ka lang magkakaroon ng bars, bitch! Okay na? Okay. Unahin natin sa performance ng PK. Sabihin nating nagkaroon ng stutter dun sa sa first half, nagkaroon ng stutter na nagkabulol-bululan sila dun.
Diba? So, syempre sa performance makikita yon. Then, sa second half naman, meron ding may pause na parang ang tagal pumasok ni Price sa returns nila. So, di ko naman sinasabi nag-choke, pero ang tagal kasi ng pasok eh. So, yung momentum, nag-react na yung crowd doon na parang ang iniisip ng crowd doon is nag-choke. No? So, hindi naman sa binabawasan ko yung puntos, pero yung ganong konting edge ng, sabihin natin yung konting ganong slip ups is kitang-kit dapat makita yon sa ganitong klaseng dikit na laban, no. Pero ayun, yung round 2 ng PK is para sa akin mas bumaba kasi kung yung round 1 sabi ko ang ganda ng performance, nag-focus sila dun sa style nila yung pagiging technical, yung mga pagkakaroon ng bars, syempre yung gun bars ng price tag, yes, andoon, pero yun, yung round 2 nila para sa akin solid pa yun. Pero pagdating sa round 2, feeling ko bumaba yung enerhiya, yung level ng yung energy, ng power ng mga DN is hindi na ganun ka effective compared dun sa round 1 na yung ibang mga bara nila is effective pa sa tipsy nyo. Pero pagdating sa round 2, nawala ng effectivity. Para sa akin, nawala ng effectivity plus nagkaroon pa ng stutter. So, yun yung mga napansin ko dito sa round 2. Kung yung round 1 nila is wala akong nakitang doon, mali. Siguro lang na overpower lang talaga ng tipsy nyo yung round 1 ng Price Tag at Chris Delano, kaya naging ganun yung outcome. Pero pagdating sa round 2, syempre nakita na natin yung performance ng PK dun sa round 1. So I'm expecting na mas mataasan nila yung level ng round 1 nila, pero anong nangyari, mas bumaba yung round 2 performance ng PK. So yun nga, plus ni starter pa. So ayun yung mga napansin ko. So ayun, perfect pa rin yun sa tipsy nyo, kasi sabi ko nga kung malakas na yung round 1 nila, sabi ko mas malakas pa yung naging performance nila sa round 2. Para sa akin 15 or 20 points yun, pero dahil nga 10 points lang yung sagad natin, perfect pa rin yun sa akin. Then humina yung price tag, yung level ng energy at power, bumaba yun, yung performance bumaba din. So bigyan ko ng 7 to. Hindi naging ganun kalinis yung performance ng PK. So 10-7 in favor of Tipsinyo, 20-15, 5 points na yung lamang. Medyo tagilid na yung scoring, pero let's see, makakahabol pa naman yan. Yun, 20-15, round 1 and 2 Tipsinyo. Usapang asawa Usapang asawa, ganon? Gago, sa sobrang pangit ng asawa mo, kahit si Badang magdadalawang isip na manyakin yun. Yo! Wala kaming panalo sa inyo no? Wala! Kasi kapag sila natalo, status niyan, jokes lang kasi habol nyo. Kapag kami natalo, status niyan, dinurog namin mga idol nyo. Kapag kami nanalo, bobo yung judges, bobo yung mga fans. Shit! Pero pag sila nanalo, magyayabang si Gago, still undefeated! Who's next? Anong who's next? Bakit lahat kaya mo? Di ka pwedeng matalo? Sino ka, si Jesus? Sino ka, si Jesus? Pinatunayan mo lang na hindi ka legit sa kultura. Tama yung sinabi ni Bruce, kasi ang tunay na hip-hop dapat loose. Tapos ikaw... Ikaw, panay ka nakabanggit sa frat kapag ikay langong-lango. Siguro lagi kang nati-DA, kasi mukha kang palong-palo. Hindi ganyan sa kapatiran, wala ka sa katuwiran, basahin mo ulit ang leksyon mo. Kahit gaano pa katibay, kung mali ang paggamit, magkakapatid ka sa connection mo! Naalala mo pa ba sa Davao Price? Okay, medyo nag-alanganin. Magkakapatid connection mo. So, magkakapatid na kapatid, no? Na relatives, tsaka kapatid na patid na naputol, ganun. Kahit gaano pa katibay, kung mali ang paggamit, magkakapatid ka sa connection mo! Naalala mo pa ba sa Davao Price? Okay, medyo nag-alanganin. Magpapasalamat sana ako kasi sobrang mong nice. Kaso baka magalit ka sa akin. Feeling ko nga best friends na tayo nun eh.
Kasi kung nasan ako, Nakadikit ka. nung wala ng upuan, binigyan mo ako ng pwesto at ng hapunan, nagdasal siya. Nung inuman, makulit siya. Pagdating nung inuman, pinagtabi mo pa ako ng pulutan, aminin mo na kasi price tag, mabait ka. Huwag masyadong pabagay. Huwag na masyadong pa-bad guy. Tangina, napakasama. Lahat na yata ng masama, gagawin nila magmukha lang masama. Alam nyo ba na masama yun? Hindi na nga kayo totoo sa sarili nyo kahit di kayo sumang-ayon. Kasi bakit naman kayo magpapakatotoo? Eh wala namang masama doon. Eh, huwag mo sanang masamain yun. Okay, so gumamit si Tipsy din ng one word scheme na sabi ko nga isa sa mga strength ni Sinyo yung one word scheme. Tapos ito, the original one word schemer. Kaya huwag mo sanang masamain yun. Alam mo, mabuti pa, magpakabuti ka. Mas makakabuti yun. Buti nga, pinakitaan namin kayo ng kabutihan kahit alam namin di nyo pagbubutihan ngayon. Pero mas galing, mabuti na yun. Kesa naman dito. Nirape ng tito. Buti nga sa'yo. Buti nga sa'yo. Kasi itong si Chris Dilano, tignan mo yung forma, pang gago. Pero di ba gangster to? Ay, oo nga, no. Tangina, yung mukha pa lang mukhang mapuwersa na to. Kasi tingnan niyo yung mukha. Ang force, no? Corny ba? Gago! Mas gugustuhin ko ng magmukhang tanga kaysa maging kamukha mo! Kasi yung mukha mo, ang sarap basagan ng isang case. Malamang tumbang presyo. Parang nakipaglaro ka sa may brace tapos brrrr! Start ng chainsaw sa pagsak mong katawan, saka ako bibitawan habang pinapalambot ng umaagos mong dugo ang lupang aking pinaghuhukayan. Pasensya na, espiritu! Pati na rin sa'yo, Price! Humihingi po ako ng tawad para ibaba na yung price! Anong ganbar? Tangina, di na yan uubra! Okay, about dun sa angles nila, about sa price, umulit. Kasi yun na yung naging angulo nila sa round 1 ata yun or round 2. Basta may ganong angulo na sila, so umulit sila doon. Kakaganbar mo mukhang namana mo pa sa iyong ama. Kasi halata namang ikaw yung pinakasupot na naiputok niya. Pwes, pag ako nag-warning shot sa'yo, Granada, at least doon masasabi mo na yung karir mo nagkabong na! Oo, pagdating sa ganbar, kayo yung mas kilala. Pero di ba't nakakatawa na sila tong puro ganbar sa liga pero kami yung mas may mga pumutok na linya? O ano? Ayos yun. O ano? Ito ba yung mga rapper na gusto nyong manalo sa kompetisyon? Eh di kung ganon, wala na kaming balak magkampiyon. Pero bakit naman namin hahayaan yun? Hindi naman namin hiniling na iangat kami ng tao pero usa nila yung ibinigay. Kaya sino ba naman kami para tanggihan pa? Abutin ng tagumpay. Okay, so medyo ano to, yung round 3 siguro ito yung masasabi ko na worst round or weakest round ng Tipsy nyo. Unang-una sa mga punchline at haymaker, medyo nakontian ako doon. Kung ikukumpara ko yung round 1 and 2, sobrang ganda ng performance nila doon. Sobrang daming punchline, sobrang daming haymaker na inispit nila doon. Pero pagdating sa round 3, medyo bumaba, kumonte. Hindi rin naging ganun kadirekta. Tapos, ano pa? Nagkaroon pa ng dapa, no? Hindi naman sila nag-choke, pero may mga sablay, may mga slip-ups. Yung pagpasok ni Sinyo sa mga lines ni Tipsy D, diba, hindi nag-i-intact or hindi nagko-complement. So, yun, nakita natin yun, no? So, baka kasi sabihin nyo, yung Price tagot Chris Delano lang yung nakikitaan ko ng may dapa sa performance. No, nakita ko rin naman yung Tipsy nyo doon. May dapa sila sa round 3. So, yun, may dapa sila sa round 3, tapos, hindi rin ganun karami yung mga punchline na pumasok. Yung mga haymaker nila, hindi rin ganun karami. So, ayun yung mga nakita ko. Yun yung mga napansin ko. Pero, ayun, andun pa rin naman yung power. Andun pa rin naman yung energy. Umunti lang yung mga punchline at haymaker na tumama. So, ayun. Hindi, yung round 3, ito yung pinakamahina nila. Round 1 and 2, yun yung super. Round 2, yun yung pinaka-strongest. Pero yung weakest yung round 3. Pero, palag pa to. Ito yung pinaka-beatable round ng Tipsy nyo. Let's go. Tela, nung nilahit na si Price, medyo agree ako dun. Kaso bigla akong naubo. Kasi nung nilahit mo yung mukha ni Price, napatingin ako sa ngipin mo, parang patay na kuko.
Putangin ng to. Manalo o manalo! Sa amin, hindi na importante makibaka. Labanan kasi ngayon hindi na bara. Kundi kung sino mas kilala. Asa na ba essence ng battle rap? Yung pinaglalaban ng flip-top dati, wala na. Yung tagline dati na respect the MCs. Ngayon, iwasan ng pirata. Ha? Arik, usap nga tayo. Pagalingan pa ba ng sulat o bastusan na lang? Hirap kasi sa atin, imbis na itama ang mali, tangin nagagatungan pa yan. Paano paglaki ng anak mong si Tintin sabihan siya ng, uy, payoga naman. O kaya 10 oras ng gabi, tapos yung kwarto niya biglang pasukin ni Badang. Ganyan linya ang gusto mo, di ba? Yung tipong bastusan yung diskarte, hindi makapag-brainstorm ng bars kasi yung utak kalahati. Magulang ka sa anak mo pero sa battle mas magulang ka, grabe. Wala kang pinagkaiba kay Badang. Sumigat ka lang sa pambabastos mo ng babae. Yan ang idol nyo, si Joseph Cagasan at si Kevin Andrade. Isang magaling mangbastos at palaging binabastos yung shota palagi. Pati ba naman yung Broken Family sa uling battle nyo, dinamay nyo pare. Bagay nga kayong tawaging STD kasi madalas below the belt ang atake. Wala na ba kayong masabi? Okay. Pati pamilya ginamit yung pang-trash talk. Ang bababaw nyo na nga mag-isip, tapos yung bunganga masahol pa sa hayop. Kahit sino babastusin. Para yung crowd, mas lalo nyo mahakot. Suicide bomber ang galaw. Yung Broken Family, about dun sa laban nilang ALX tsaka Funks, di ba? Yung, di ba, wala ka ng nanay ka, wala ka ng tatay. So, yun. Kaya pala AF, kasi ala familia, yun. Na ano ko yun, naalala ko yun. Di ba? Para yung crowd, mas lalo nyo mahakot. Suicide bomber ang galawan. Mandadamay ng iba, akala ng pasapo. At real shit, alam kong alam ninyo na itong si Tibbs, hindi namang bastos dati, hindi mahirap ipagtanto. Sumama daw siya kay Sinyo para mag-workout. Sinong niloko ng putang inan to? Kaya ka lang sumama sa nag-gym para may taga-bit-bit ka ng bangko. Bakit pa kasi kayo nagkampi? Para kunwari, dalawang superstar pinagtagpo? Sobrang contradicting ng tandem, halagang pilit dalawang to. Doble cara pagkatao, walang prinsipyo ang daganto. Kaya bitch, please, daig mo pa si Mystic sa pagpapalitan nyo. Tanginan to! Let's go, Chris! Tanginan to! False image, bitch move, parang cosmetics. Pakitang tao ka lang, parang politiko sa Senate. Tapos na ako pa ang sulat, di ka authentic. Ingat ka dyan kasi plastic na kanang kamay yan, parang prosthetic. Kaya, gamitin mo nang yung time machine upang bumalik sa nakaraan, upang bumatil ka ulit doon at maggumamit ng mga barang galing sa nakawan. At ikaw, tangina mo ka, gamitin mo yung kanyang time machine upang pumunta sa hinaharap para pag nakita mo sa ahon, pag sinabi ni Anigbang 2x2 champion, si Price Tag at si Chris Delano nakaharap. Ano? Ngayon nakita nyo kung paano namin pinalo yung paborito yung tandem sa ngalan ng ama, ng anak. Hindi na natin kailangan manalangin. Shots by Cartel to at ang 2x2 ay amen, amen, amen. Lakas. Lakas nun. Tangina, hinilabutan ako doon sa round 3 ng Price Tag at Chris Delano. Ang lakas nun. Tawag doon, yung second half nila, pucha. Second half nila pumalo yun ng malakas na enerhiya. Yung round 3 na first half medyo matamlay, medyo flat pero pagdating dun sa second half, ang bilis ng pag-angat nun, tapos sobrang powerful, sobrang solid nun. Pero ayun, tangina, yun yung pinakamalakas na round ng Price Tag at Chris Delano. Feeling ko pumantay yun sa naging performance nila sa round 1, no? Kung yung round 1 binigyan ko ng 8, feeling ko pumantay to. Coming from round 2 na masabi ko nga is mahina yun or weakest round ng PK, pero yung pagdating sa round 3, ito naman yung pinaka dumikit dun sa performance sa round 1. So yun, sobrang ganda ng pag-angat ng round 3 nila, pero sayang lang kasi sa first half pumalo sa second half pumalo kumbaga kung nag-start sila ng malakas agad, possible na kanila makuha pa nila yung round 3 pero dahil nga sa late pumalo yung mga punches, yung bigat ng suntok, sayang. Yung round 3 dikit, pero bibigay ko pa rin yun sa Tipsy D at Sinyo. Kumbaga ang laban is sa yung mga bara, yung mga jokes ng Tipsy D, Sinyo sa round 3 versus sa linis ng performance ng PK at yung second half na palo ng mga bara
ng PK, no? So if ibabalanse natin yon, from start to finish ng round 3 ng Tipsinyo, pumapalo sila. Andun yung mga bara. Yung pulido yon, medyo marumi nga lang kasi may mga slip ups. Pero yung price tag Chris Delano, even malinis yung performance nila sa round 3. Ang palo ng mga punchline nila, yung bigat ng suntok nila is nasa dulo eh. So kung ikukumpara natin yung dami ng punchlines, I'll give it to Tipsinyo pa rin, no, sa dikit na scoring. So bigyan ko to ng 9-8 na score. So 10-10-9 para sa Tipsinyo, 29 points yon para sa Tipsinyo. Price tag Chris Delano 8-7-8, so 15-23, so 29-23. All 3 rounds Tipsinyo, pero pinaka-strong na round ng Tipsinyo is yung round 2. Pinakamalakas na round ng price tag Chris Delano is yung round 3. Weakest ng price tag is yung round 2. Weakest ng Tipsinyo is yung round 3. So, ayun. All 3 rounds Tipsinyo. Round 4, 2x2 2017. Price tag Chris Delano. Let's go. Tipsy Sinyo. Maging ice pang beses para sa kanilang 4. Laking shoutouts ulit sa inyong lahat ng kasama natin ngayong gabi. Ang boto ng hurado, 8-0 na bawasan na isang hurado. 8-0 advances sa tournament. Sinyo Tipsy D. Workaholic, hanapin nyo sa Facebook. Binabati nga pala si Miles, Gerald, Dominic, Ryan Banks. Branded sa hookup sa localty Hypebeat, What's Your Toyo, Apir Malakas sa Aris Clothing, Radical The Machine, Age Parachute, Hypebeat. Wala kayo na pricing, batch 1. Ayun, para sa akin malakas rin ang ginawa ng team price tag Chris Delano, tama sa 4th round. Pero all 3 rounds overall, naging effective talaga yung atake at yung chemistry lalo ng Tipsinyo. Hindi umabot yung boto ko, pero binoto si Tipsy siya kasi Sinyo. Mas effective yung ginawa nila. Yes, effective. Oh, yun na talaga eh. Parang nahirapan si Chris Delano at si price tag nauwiin yung momentum. Tama. Congrats! Wala pa ka naisip eh. Tipsy Sinyo, mas malinis yung performance. Ko yung price, presyo ng laro sa round 2 ata yung Chris Delano, tsaka price. Yun, may punchline na tumatama here and there, pero marami rin akong narinig na Angulo. Narinig ko na. Yes. Loob ng kabaong! Yes. Pero yun, overall, tawag ito, Tipsy Sinyo. Truly, binigay ko kay Tipsy D tsaka kay CJ round 1 tsaka round 2 malinis. Round 3 medyo humina sila, tapos doon na bumawi sila price. Yes! Bigay ko yung round 3 sa kanila. So, Tipsy D Sinyo, 2-1. Tama yun. Humina nga ang sabi ko nga sa inyo, humina ang Tipsy D sa round 3, pero lumakas naman yung price tag Chris Delano doon. So, galing natin doon. Round 1 tsaka round 2 para sa akin mas naman si Tipsy D tsaka sila Sinyo. Pero yung round 3 binigay ko yung kay price tag. Oo, ang lakas nga yun. Round 1-2, Sinyo Tipsy D. Round 3, Price tag Chris. Si Price tag Chris, gano'n pala sila nung round 2-1. Baka sila manalo, pero yun. Sinyo Tipsy D. Tama. Mas magiging sa chemistry. Pero solid din sila Price Chris. Pero yun, Sinyo Tipsy D. Bro. First 2 rounds, clear win para sa kay Tipsy tsaka kay Sinyo. Third round, din lang lumamang yung konti sila price tag Delano. So, 2-1 Tipsy. Jonas, ang ginawa kong pag-judge. Bali yung round 1 and round 2 binigay ko yung kala Tipsy D tsaka Sinyo. Tapos yung round 3 solid yung ginawang angles nila, surprise ka ni Chris Gold. Tipsy D Sinyo round 4 round 2. Pero Tipsy D Sinyo. Binoto ko pala Tipsy D Sinyo round 1 at round 2 para sa akin. Kailangan ko isang impression masyadong matulugan yung ibang baray nila para sa akin. Sa round 1. Pero yun, dalawang round para Tipsy D at Sinyo.
So, ayun, 'di ba? So, sabi ko nga sa inyo strongest round ng price tag at Chris yung round 3. Weakest round naman ng Tipsy nyo yung round 3. Pero ayun, unanimous 8-0 Sinyo Tipsy D. So, ayun. Na-enjoy ko na naman yung review ko dito. Grabe, 1 hour na naman yung review natin sa Tipsy nyo. Iba talaga, fully pack talaga kasi yung Tipsy nyo. Kailangan mo talaga himayin yun, tapos sabihin yung mga gusto mong sabihin sa battle nila. No, ganun din naman yung ginagawa ko sa iba't ibang battle na na-review ko. Pero kapag eto talaga 2-4-2 to, ang dami mong himayin dito, yung jokes nila, may laman ba yun, yung bara nila, yung setup nila, diba? So kaya medyo tumatagal talaga yung review natin kapag Tipsy nyo, no? So ayun, tapos na tayo sa first and second round ng tournament. Semifinals na, Damsa Flick G versus Team SM, no? Team DFG versus Team SM na. So pahinga lang, upload, pahinga, tapos bracket A, semifinals na tayo. Okay? So kita-kits tayo doon, no? Sa Team SM versus Team DFG sa semifinals ng bracket A ng tournament na to. Malapit na. 3 battles na lang, guys. Matatapos na natin to, tapos next na agad natin yung isa buhay 2023 finals sa January 2 'yon. So yun, kita-kits tayo doon, mga kumag. Peace out.